ang Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan sa buhay ng bawat isa sa atin. Opo. At kapag ikaw ay mayroong pag-asa sa iyong buhay, magkakaroon ka po ng kagalakan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lalo higit po sa ating Panginoon. Ang panahon po natin ay tag-ulan, taglamig, ano po? Pero ang pananampalataya ay umiinit. Kanina po ay mga Brother Jobin at naglilinis sa simbahan. Hindi niya alam, kagabi naglilinis na ako. Gusto pang unahan ng pastor, no? Kapag ikaw ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, magpapalaya ka po ng Diyos. Ay hindi naglinis siya, ay hindi lalong luminis. Po, mas lalong luminis. Siguro kung may susunod pa isa, mas nilinis pa. Kaya lang, nung nanahan po na, tinipla ako ng tinapay. May wala na. Hindi ko alam kung masama ito, binanangan ko eh. Narinig ko yata, Pastor. Narinig ko. So, lahat po ng ating ginagawa, kung ano po ang ating kayang itulong sa gawain ng Diyos, iyan po ay gawin po natin para po tayo pagpalain ng Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy po sa gawain para sa ating Panginoon. Pahinaan niyo po ako, may cellphone. Tayo po ay magpapatuloy na sa pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Ano po? Ang pamulat po ng ating pag-aaralan ay buhay na may pag-asa. Sino po sa inyo ang may pag-asa sa buhay? O sino po sa inyo na wala ng pag-asa sa buhay? Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Hanggat ikaw ay nakakakita, hanggat ikaw ay humihinga, hanggat ikaw ay nakagagalaw, hanggat ikaw ay may buhay, laging may pag-asa. Kaya sa mga tao na nabubuhay, kung punong-puno man ang problema, lagi po natin pakatatandaan, isa lang ang nais ipalang ng Diyos, sa Diyos po ay may pag-asa. At kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, magkakaroon ka po ng pag-asa sa iyong buhay. Bakit? Dahil ang Panginoon ay punong-puno ng biyaya na kaya niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Basahin po natin sa aklat ng Roma 15:13. Sundan po ako ng inyong mga mata. Ang sabi nito, Roma 15:13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang iyong pag-asa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo po sandaling yung quote ng langit. Panginoon, salamat po o Diyos ng marami sa magandang umagang ito. Salamat po Diyos dahil sa kabila po ng aming pinagdaraanan, hindi man namin alam kung ano ang mga problema ng bawat isa, ay nagbibigay po kayo ng pag-asa sa mga tao wala ng pag-asa. Nawa Panginoon, sa lahat ng makadirinig ng salita ito na nagmumula sa inyong banal na salita, ay magsilbi pong inspirasyon ng aming buhay, malaman namin, paghawakan namin, na habang may buhay ay may pag-asa kung kami lamang ay lalapit at maglilingkod sa inyo. Salamat po ng marami kayong mataas sa aming buhay. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Atin pong may ito. So, sabi po sa 15, sa 13 ng 15 ng Roma, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Kapag ang isang tao daw po pala ay wala na pong pag-asa sa kanyang buhay, ang kailangan niya po ay mapuspos po siya ng kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po ba yung mga taong wala ng pag-asa sa buhay? Iyan mo yung mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Dahil kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay bukal ng pag-asa. Ano po? At kung ang mga tao ay nawawala ng pag-asa, pag lumapit mo sa Diyos, nagkakaroon ng pag-asa. Nung ako po ay wala pa sa Panginoon, edad ko po ng kamataan pa ako nun, siguro mga edad ko po ay mga
simula po 15 hanggang 17, 18. Diyan po kasagsagan po ng aking kabataan po yan at kalukuhan. Ano po? Ang akala ko ang buhay ko noon ay ganun lang. Ganun at ganun, gigising sa umaga, matutulog sa gabi, iikot ang buhay sa maghapon, bisyo, 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 magtatrabaho kung sinisipa. Ang akala ko po, ang buhay ng isang tao at buhay ko noon ay yun na lang. At wala na akong pag-asa sa aking buhay. Siyempre, sinilang ba naman ako? Sinilang ka ba naman na lambing kahit wala? Ano nga asahan mo? Hindi naman ako isinilang ng kutsara at nung ako magkamali ng kutsara namin ay ginto. Plato ay ginto. Plato po namin nun, baho eh. Ako po sasabi sa inyo, nanirahan po kami sa gitna ng kagubatan. Kami ang pinakamalayo ang bahay sa gitna ng kabiasnan. Dumalakas po kami ng kalating oras papunta lang sa gitna ng gubat. Ang kapitbahay namin, baka mga bahay ng kapre, mga ikanto. Ano po? Ganyan po ang aming tirahan. At kami kumakain natin, muna namin po. Naaalala ko yan talaga. Ay, baho. Opo, gagawa kami ng sandok, baho. Tandaan niyo po ha. Ganyan po ang buhay ko noon hanggang sa nagkaroon ng nagpipinakanan ko. Siyempre, umiikot lamang po ang buhay ko sa ganon. Pero dumating po ang isang araw ay nakakilala ko sa Panginoon. At nakabuhay ko kakilala sa Diyos. So sabi doon, pag ikaw ay natigod sa Panginoon, magkakaroon ka ng Espiritu ng Diyos. Pag nagkaroon ka ng Espiritu ng Diyos, pupususin ka ng kapangyarihan ng Panginoon. At kapag pinusus ka ng kapangyarihan ng Diyos, magkakaroon ka ng pag-asa. Masasabi ko ang aking isipan o ang aking utak noon ay nakalagay sa isang lapon na may takip. Ngunit na aking makilala sa Diyos, binuksan ng Diyos, nakawala po yung aking utak sa pagkakulong ng kaaway. At nagkaroon po ako ng pag-asa. Kaya ang mga tao po na wala sa Diyos, talaga po, hindi ko naman nilalahat. Marami po ang nawawalan ng pag-asa. Mayaman? Akala niyo ang mayaman eh, ganun kasaya? Hindi ko po nilalahat. Bakit? Ang daming mayaman, papamatay. O, tingin niyo po ba masaya yun? Ibig sabihin, masaya kaya hindi pakamatay. Kaya po yan ang pakamatay, wala nang pag-asa sa buhay yan. At sinasabi ko po sa inyo, ang pag-asa hindi nagmumula sa kayamanan. Hindi nabibigay ng pera ang pag-asa sa buhay. At kahit tayo hindi mayaman, kahit tayo ay minsan ay kinakapos sa buhay, kapag tayo may Diyos sa ating puso, magkakaroon tayo ng pag-asa. Diba? Kaya nga inahalin tulad tayo ng Diyos sa agila. Tandaan po natin, inahalin tayo tulad tayo ng Diyos sa agila. Bakit? Ang agila po ay malayo ang pananaw. Ibig sabihin ng agila, punong-puno ng pag-asa. Hindi po siya nakatingin sa kawalan. Ang tao ba ito sa puso, hindi nakatingin sa kawalan. Hindi ka tumitingin sa kung wala ka. Tignan mo kung anong mayroon ka. Nung isang araw, nagbubulay-bulay ako. Sabi ko, wala naman akong kayamanan na siguro, kala ako may pera, doon ang tutuko niyan, wala pa akong pera marami. Pero pinaunawa sa akin ng Diyos, kahit wala kang pera, eh mayaman ka naman sa kaibigan. Oo, pinagpasalamat ko sa Diyos yun, Panginoon, salamat. Sagana ako sa kaibigan. Di ba? At tandaan ko natin, sa mga taong wala ng pag-asa, kapag nakakilala sa Diyos, magkakaroon po ng pag-asa. Kaya sigapin po natin na tayo ay maging masipag sa pananalangin, na yung mga taong wala pa sa Panginoon ay makakilala sa Diyos upang magkaroon po sila ng pag-asa katulad natin. Bakit? Dahil ang Diyos ay bukal ng pag-asa. Diba? Kapag ang isang tao ay nawawalan ng pag-asa at puno ng problema, kailangan lumapit sa Diyos. Ano po? Para magkaroon ka ng pag-asa. Pero kung ikaw ay puno-puno ng kalungkutan, problema, at ang lalapitan mo pa ay yung kaibigan mo, kumpare mo, kung sino-sino, at akala mo may pag-asa, baka nagkakamali ka, kapatid. Nagkakamali ka. Huwag kang lalapit sa kanila. Lumapit ka sa Panginoon. Lalapitan mo din naman Kristyano, ano isusulsul sa inyo? Kaya alam niya na ilagis, ang alam niya na namumuro ka na, lalera ng B. Ano po, ang alam niya mga bilog, mga lapad. Ano ituturo sa iyo tama niyan? Di ba?
Kapag nagka-problema ka, lumapit ka sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo po sa aking problema. Sisiguraduhin ko sa inyo, ang sabi sa Biblia, ang tunay na Diyos na buhay ay hindi nakikita, pero gumagawa sa buhay ng isang tao. At kapag lumapit ka dyan, ikaw po ay pagpapalain ng Diyos, bibigyan ka ng Panginoon ng pag-asa. Kaya kung ang buhay natin ay, di ko naman alam kung sino sa atin ang wala ng pag-asa. Pero alam ko, may pag-asa ako eh. Opo, ewan ko lang sa inyo. Pero malinaw sa Biblia, kapag nasa Panginoon, may pag-asa. Amen? Okay? So yung walang pag-asa, minsan, iyan yung mga taong walang panahon sa Diyos. Pero yung mga taong luminggo nasa simbahan, talagang may pag-asa yan. Kaya kung ano sisimba dahil umaasa ka na ikaw ay pagpapalain at kaya saan kang buhay na walang hanggan sa Panginoon. Umaasa ka na ikaw ay pagpapalain ng Diyos kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Pero yung mga taong wala sa Panginoon kapag linggo, ano po? Nasaan? Diyan sa manok na pula, manok na puti, manok na asul, manok na bayti, manok na itim, ulit pa. Kaya ang mga ugali, ulit pa din. Ano po? Ewan ko lang kung ang dugo, ulit pa din. Ang dugo po kasi ng ulit pa puro itim. Pag maitim ang dugo, maitim ang puti. Opo. Pero kapag ikaw ay nasa simbahan, ibig sabihin, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Sumusunod ka sa Diyos, at kapag sumusunod ka sa Diyos, ikaw ay binibigyan ng Diyos ng buwan na pag-asa. Okay lang Panginoon, ganito ang buhay ko ngayon, pero sisunodin ko sa biyaya niyo po, sa mandador, ako yung inyong pagpapalain. Ganun lang kasi simple. Okay lang Panginoon, puno ako ng problema ngayon, pero alam ko Panginoon, aalis mo sa akin ang aming problema. Bakit? Nasa Diyos daw po ang buwan ng pag-asa eh. Diba? Okay, kung ako'y nawalan ng pag-asa. Kung hindi naman nakakailangan sa Diyos, wala talagang pag-asa eh. O yung mga makukunat ng panatino sa lugar ng sa atin. O saksi ng buhay namin. Sige. Sa atin Yosef, kailan lang yan dito sila eh. Si atin Masip, kailan lang din. Ano po? Pero yung mga kunatan, ay talagang, nabi ko na sa inyo, pinalaman nila ako tatawag. Pero dahil sa Panginoon, binago ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Minsan nga, pumunta ako sa lupa nung yung spirit. Kasi dati, edad ko siguro mga 10. Nag-aaral po ako ng elementary. Yung spirit, napakalayo mo niya. At yung spirit na tinatawag, yan po yung may bahay sa gitna ng lupa. At binigdi, namatay. Doon nakita, inalas na. Bago ako makarating sa bahay namin, dadawanan mo muna yan. Dahil pala yung bahay namin. Opo. At iyan, napakalayo ng unan. Pagkalagpas mo yan sa bahay niya, nalawak niya ang unan. Pag sinunugan mo, tama niya, patay ka doon sa awa. Opo. Ayaw mag-isa pumunta sa bahay namin, talagang ako natatakot. Ako dadaanan mo pinagbigtihan. Ano po, baka kapag wala ka ng Panginoon sa buhay. Yun po, kaya pumunta ako ng sa labas. Ako nararamdaman mo pa yung mga pasensya dito na. Apito, igalaan ko lang. Pero sa biyaya ko ng Diyos, tandaan ko natin, kaya ng Diyos baguhin ang ating buhay. Diba? Hindi naman tayo mayaman. Kung hindi man tayo payamanin ng Diyos, pagandahin na lang ng Diyos yung takbo ng buhay natin ay talaga pong malaking bagay na po yan. Bakit? Dahil kung hindi ka man mayaman sa pera, isiguraduhin siya kapatid, pag meron ka pag-asa sa buhay, magkakaroon ka po ng kapayapaan sa iyong sarili. At ang kapayapaan, hindi po yan kaya tapatan ng anumang kayamanan. Tanging yan po ay nasa Panginoon naman. Sabi pa dito, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan. Kapag ikaw pala ay may pag-asa sa iyong sarili, magkakaroon ka rin po ng kagalakan. Naliniwala ka ba doon? Magkakaroon ka po ng kagalakan kung ikaw ay puno ng problema. Ano po? Ikaw ay nahihirapan. May sakit ka pa. Ano po? Kapag wala kang pag-asa sa iyong sarili, wala kang kagalakan sa iyong puso. At yung kalungkutan, yun mo ang pumapatay sa tao. Opo. Pag ikaw ay may sakit, kapag ang isang tao ay may sakit, minsan hindi namamatay sa sakit eh. Namamatay sa nervyos, namamatay sa kalungkutan. Nung siya hindi pa nagpapacheck up sa doktor, hindi pa niya alam na siya ay may cancer. Ayos lang ang lakas, nagagala,
namamasyal, masaya, kahit may nararamdaman, walang problema. Pero nagpakita ko sa doktor kasi nga, na may nararamdaman, nung malamang may cancer, hindi na lumalabas ng bahay, hindi na tumatayo, nakahiga na lamang, may cancer ako eh. Ano? Ate, ba't hindi ka na gumagala? May cancer ako eh. Ano po? Ba't hindi ka na nagkatrabaho? May cancer na ako. May cancer ako. Kaya, hanggang sa mamatay, dahil sa nervyos, hindi po sa cancer. Pinalagaan ng cancer. Pero kung may sakit ka, at ikaw ay tiwala sa Panginoon, Panginoon, kahit may cancer, may pag-asa sa iyo, gagaling ako. Magkakaroon ka po ng kagalakan, ang Panginoon ay nagbibigay ng kagalakan sa buhay ng bawat isa sa atin. Opo. At kapag na ikaw ay mayroong pag-asa sa iyong buhay, magkakaroon ka po ng kagalakan. Kasi pag yung tingin mo sa sarili mo ngayon ay ito ka, problemado, wala ka ng pag-asa sa buhay mo, mamamatay na yata ako ng ganito. Ganito na ako. Pero kung may pag-asa ka, kahit ang ganito ngayon, inaasahin ko bandal ng Panginoon, pagpapalain niyo po ako. Magkakaroon ka ng pag-asa at magkakaroon ka ng kasiyahan sa iyong sarili. At kapag masaya ang iyong sarili, lumalakas ang iyong immune system. Lumalakas ang iyong mga piyesa ng katawan. At natatalo mo ang sakit. At ikaw ay gagaling dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya pala talagang galak sa Panginoon ay kalakasan. Sinabi po sa Biblia yan ha. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Kaya pag nararamdaman ka, ay Panginoon, buhay ang iyong salita. Ako naglilingkod sa inyo, nagagalak ako maglingkod po sa inyo. Alam ko may pag-asa sa inyo. At nakita niyo po, ikaw ay palalakasin ng ating Panginoon. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang buwan ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan. Tanda mo ha? Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, may pag-asa ka sa Panginoon, pagkakalooban ka ng Diyos ng kagalakan. Kaya yung mga tao wala sa Panginoon, minsan wala kagalakan yan. Lagi nakatulala. Ano po? Wala po, basta nakatulala. Kasi wala sa Diyos eh. Pero pag nasa Panginoon ka, bibigyan ka daw mo ng Diyos na kagalakan at kapayapaan. Yun ang matindi doon. Bibigyan ka ng Diyos na kapayapaan. Alam po ba maraming tao ngayon na nagugulumihan sa kanilang sarili? Sino po sa inyong ang gusto ng problema? Opo. Wala. Sino po sa inyo ang may kapayapaan? Meron kasi nasa Panginoon. Gusto niyo pong mawala ang kapayapaan niyo? Padagdagan natin kayo sa Israel at saka sa Hamas. Pasok ng tao lang. Nagulungan sa amin sa kanya eh. Sige, dahil kita mo sa Hamas, dahil po kita sa Israel, magkakaroon ka po ng kagulungan sa Israel. Marami pong tao ang walang kapayapaan sa kanyang sarili. Kahit manood po kayo ng balita sa TV, lalo na po yung Hamas at Israel, yung mga naiibig sa gera, talaga pong gulong-gulo sila. Wala na po sila pag-asa yung iba. Ano po? Pero salamat sa Diyos dahil tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi ko sinasabi sila hindi naglilingkod sa Diyos. Pasalamat po tayo sa Diyos, hindi po tayo natutulad sa kanila. Kaya dapat lamang natin gawin, ipanalangin na maging maayos ang lugar ng Hamas at Israel. Amen. Magkasundo po sila at ingatan ang ating mga kapatid doon sa pananampalataya. Ano po? Ngunit sasabihin ko po sa inyo, sa gitna man ng kaguluhan, kapag ikaw ay may Diyos sa buhay, magkakaroon ka po ng kapayapaan. Yan ang sinatawag na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Minsan man, naisip ko eh, ano kaya kung girahin tayo ng China? Wala akong pakialam. Girahin nila. Di ba? Ano sabi ng Biblia? Ang lahat ng pangyayari ay nagaganap sa panahon ng tinakda ng Diyos. Pag tayo ginirahan ng China, itinakda ng Diyos yan. Pero kung hindi tatakda ng Diyos, hindi magaganap. Tandaan niyo po yan. Lahat ng pangyayari sa buong sandaigdigan nagaganap sa panahon ng tinakda ng Diyos. Huwag ka nang magtaka kung bakit po nangyari yan. Dahil yan ay natakda na sa salita ng Diyos. Pero isa lang ang sabi ng Panginoon, ipagtatanggol niya at iingatan niya ang kanyang mga anak. Ay di magyara sila. Basta ako, sabi ng Diyos, iingatan din ako. Iingatan ako ng Panginoon. Di ba?
Ganun lamang po kasi hindi pag nililingkod kayo sa Panginoon. Ang pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at proteksyon ng Diyos ay lagi pong nasa iyo. Ewan ko lang kung kaya nilang tanongin ng Israel. Diba? Sa dami-dami ng tangka sa Israel, pinagtulong-tulungan pa ng malaking bansa. At yan ay maliit na bansa lamang ng Israel. Hindi po talaga kinaya. Ano sabi ng Diyos? Ipagtatanggol ko ang aking bayan. Yan po ang bayang Israel. Malinaw po sa Biblia yan. Kaya hindi po tayo magtataka kung bakit ang Israel ay napakaliit na bansa. Opo, ang Israel, pag tinignan mo sa mapa ng Pilipinas, dahil layan lang po namin yan. Napakaliit. Pero bakit? Napakalakas. Ano po? Small but terrible. Bakit? Ay natin ang Diyos eh. Sabi pa rin ng Panginoon na ipagtatanggol po niya. Ibig sabihin po, sino man ang kamalaman, dapat sila. Ipagtatanggol ng Diyos yan. Dulupok, ginulat na. Ginulat na po ha. Hindi na forma. Biglang pinasok nang walang kaalam-alam. Hindi pa rin nila nadali. Ay yung bumalikwas. Ito malapit eh. Yung balikwas. Ganyan pong malapit. Yung balikwas. Kaya ngayon sila problemado talaga. Dahil gusto pong alisin ng Israel sa mapa ang Hamas. Ganun panahon. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, tanda natin mga kapatid, ipagtatanggol ka po ng Diyos sa iyong mga kaaway. Puspusin na ba kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at naway pagkalooban niya kayo ng kagalakan, kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Yun palang dahilan. Manampalataya ka muna sa Panginoon. Yung mga taong wala sa Diyos, kailangan makakilala sa Diyos. At kapag nakakilala sa Diyos, nagkakaroon na po siya ng pananampalatayang may Diyos. At kapag siya pinananampalatayang may Diyos, nananampalataya po siya na may Diyos na tutulong sa kanyang buhay. Kaya kung tayo ng pag-asa, dahil nananampalataya tayo, ang Diyos na ating buhay. Buhay na kaya po tayong bigyan ng pag-asa sa ating buhay. Upang makumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya yung mga tao wala ng pag-asa sa buhay, ang kailangan lang niya ng Panginoon. Opo, yung mga tao wala ng pag-asa sa buhay, Diyos lang ang kailangan niyan. Wala ng pag-asa, bigyan mo ng isang milyon, ewan ko lang kung magkakaroon ng pag-asa yan. Baka yung isang milyon eh, baka gamitin pa niya para mandami pa ng problema eh. Diba? Pero pag ang Diyos ang dumating sa buhay ng isang tao, kahit gaano kalaki ang problema, iyan po'y masusunod dahil ang Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kasiyahan. Kaya mapalad tayo mga kapatid sa dinami-dami ng tao sa buong mundo. Isa ka sa nakakilala sa Diyos. At dahil ikaw ay nakakilala sa Diyos, binigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Binigyan ka ng Diyos ng kagalakan. Binigyan ka ng Diyos ng kapayapaan. At higit sa lahat, binigyan ka ng Diyos ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So tayo po'y tumayo sa ibalangin. Panginoon, salamat po Diyos ng marami sa magandang umaga. Salamat po binigyan niyo kami ng pag-asa sa kabila po ng maguluhan, problema, kawalan at kahirapan. Nasa sa inyo po ang aming pag-asa. Tulungan po kami na laging panghawakan ang pag-asang nagmumula sa inyo. Wala po kaming ibang lalapitan at wala po kaming ibang asahan, kundi kayo lamang. Patawarin niyo po kami sa lahat ng kasalanan, sa isip sa salita at sa gawa, malaki man o maliit, marami man o kaunti, at hayat man o biyayag, at ang aming mga kapatid sa pananampalataya na wala dito. Pagpalaan niyo po sila sa susunod na kasama namin sila. Ingatan niyo po ang aming buong pamilya. Sa inyo po lahat ng kapulihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.